Ayon nga po kay Silver Boys at sa kabila ng mga alitan ni Cuadro Alas at ng MP Promotion na siyang naging dahilan ng pag-alis niya dito, 2 taon na nga po ang nakakalipas, ay bukas pa naman daw ang pinto ng MP Promotion na tanggapin si Casimero kung sakaling magdesisyon ito na magbabalik loob sa kanila. Sa katunayan niyan mga idol, kung gusto daw bumalik ni Cuadro Alas, ay masisigurado daw nila na bibigyan daw nila agad ito ng world title fight para sa susunod nitong laban. Subalit may mga kondisyon nga lang ang MP Promotion President Sean Gibbons kay Casimero kung gusto nitong bumalik sa kanila. Yun nga daw ay kailangan daw niyang tanggalin sa kanyang kampo ang catman na si Stephen Lunas at ang kanyang kapatid na nagsisilbing trainer niya ngayon na si Jason Casimero. Bukod dyan ay kinakailangan din ni Casimero na humingi ng tawad sa kanila mga idol at pagkatapos nun ay tatanggapin na ulit nila si Cuadro Alas at bibigyan Antimano ng world title fight sa susunod nitong laban, kagaya na lamang ng mga MP Promotion fighters na sila Mark Magsayo, Jerwin Ancahas, Vincent Astrolabio at Marlon Tapales. Masunugin na si Kangkong sabi ni Sir Sean, yung mga kanyang mga kondisyones para makabalik ka ng MP. Una, tanggalin mo si Punas, ginawa mo na. Pangalawa, tanggalin mo na lang si Bisa at magsorry ka sa amin. Di happy na bibigyan ka agad ng world title fight. Imagine that, ha? At ito pa po ang real talk. Okay, pinag-usapan po namin ni Sir Sean kasi po may pinapakalat itong mga Kangkong vloggers. Pagkatapos daw ng laban ni Marlon Tapales, regardless of the result, maglalaban na daw ika, maglalaban na, may mga chismis ika, ganyan. Anong sabi ni Sir Sean? Ito real talk, dito ko magtatapos. Anong sabi ni Sir Sean? Sir Mark, you need to understand, Mr. Honda is my partner. And if they want to fight Inoue, they should be willing to work with me. At may bali-balita pa nga mga idol na iiwan din ni Casimero ang promoter nito na si Masayuki Ito kung sakaling hindi nito maibigay ang ipinangako at gustong laban ni Casimero. Alam naman natin mga idol na kaya lang naman pumirma si Cuadro Alas sa Treasure Boxing Promotion ay pinangakuan ito na ibibigay nila ang laban na inaasam-asam ni Casimero. Yun ay ang makabakbakan, ang tinaguriang halimaw ng Japan at kasalukuyang Unified WBC at WBO Super Bantamweight Champion na sina Oya Inoue. Pero bago pa man yan mga idol, ay focus muna ang angas ng Pinas sa paparating nitong laban kontra sa Hapon at former IBF Super Bantamweight World Champion na si Yukinori Oguni. Kung ating titingnan ang resume nitong si Yukinori Oguni, simula nang pinasok ni Oguni ang pro boxing noong 2009, ay 10 sunod-sunod agad na impresibong panalo ang naitala nito mga idol. At naging world champion nang mahawakan nito ang IBF Super Bantamweight title noong taong 2016 nang talunin nito si Jonathan Guzman ng Dominican Republic via unanimous decision. Mahigit 1 taon na din po mula ng huling laban nito noong May 2022. May kartadang 21 panalo, 8 dito ay tinapos nito via knockout, 3 talo at 2 tabla. Pero syempre mga idol, ay iba pa din talaga ang lakas nitong si Casimero at may mga kalidad na boksingero ang mga nakalaban nito. Pagdating naman sa total number of rounds, si Cuadro Alas Janriel Casimero ay kumubra na ng total of 250 rounds kumpara sa 188 pa lang ni Oguni. Mas mahaba din ng 5.5 pulgada ang reach nitong si Oguni na pumalo ng 69.5 inches kumpara sa 64 inches reach ni Casimero. Base sa mga numerong ito mga idol ay may kalakihan at haba ng galamay ang kalabang Hapon. Pero hindi ito hadlang para sa patuloy na panalo ng ating kababayan. Katunayan yan mga idol, kung ating babalikan ang sagupaang Casimero versus Sulani Etets ay talaga namang binugbog at pinahalik sa lona ni Casimero itong si Etets na may reach na 72 inches at may tangkad din na 5'9". At the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's Japanese fighter Naoya Inoue. Test will come when Casimero lands one of those big punches if he's the chief executive officer or something of Pacquiao Promotions. This is a little bit at the moment. Yeah, it is. And again, Casimero's trying to attack, but I just think. Well, it's what we said, isn't it? I mean, this is what he did against Mikhail Aloyan
when he fought over in Yekaterinburg in Russia last October. Well, obviously, no, that's better there for Casemiro. Doubling up on the jab. Well, I guess he thinks, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. Lacks of experience though, Casemiro. Record of 5 wins and 2 defeats in world title fights. Tete 5-1. He's won his last 12 since September 2012. Finish him! Oh, Casemiro got him! He's got him with a bot now, he's got him with a body shot. On the chin it was, a short right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple, short little right hook, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with 2 right hands to... And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casemiro take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casemiro miss. Casemiro needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casemiro wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel Casemiro of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which... Hindi man po ganoong kaimpresibo ang kartada nitong si Oguni, mga idol, ay kailangan ibigay pa din ni Cuadro Alas ang lahat ng kanyang makakaya para makapagbigay ng impresibong laban, para mas lalong magpa-hype sa kanilang bakbakan ni Inoue, dahil noon pa man ay talaga namang inaabangan na ang bakbakang ito. Bago matapos ang bidyong ito, mga idol, ating balikan ang highlights ng dalawang huling laban ni Cuadro Alas bago pa man husgahan ng mga anti-Casemiro dyan. Let's go! Finish him!
顔面でも効かされてますし、その完全に飛んでるんで、あれを多分休もうとしてるんじゃないのかなとは思うけど、1分2分となってきた時にもうその時間が経つにつれてもうダメージがすごいでかくなって、まして顎の骨折っていうのは多分絶対カシメロのパンチなんで。Maraming salamat at nakarating ka hanggang sa dulo ng bidyong ito, idol. Bago ka mag-next, huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit ng bell button para una ka makakapanood sa tuwing maglalabas ako ng bagong video.